Magnifico, isa sa mga di makakalimutang pelikula sa mundo ng Philippine cinema na pinagbibidahan ng nooy 12 anyos pa lamang na si Jiro Manyo. Ngunit ang tagumpay ni Jiro sa pelikula ay mistulang naging kabalintunaan ng kanyang personal na buhay. Halika, tuklasin natin ang tagumpay at unti-unting pagkasadlak ni Jiro sa kabi-kabilang pagsubok. Si Jiro Manyo ay ipinanganak noong May 9, 1992 sa kanyang Filipinang ina na si Joylyn Santos Manyo at Japanese na ama na si Yusuke Katakura. Nag-aral si Jiro sa Holy Child Parochial School sa San Juan at nagtapos ng high school sa pamamagitan ng home study program noong 2012 at kalaunan ay nagbalak mag-aral ng culinary studies sa De La Salle College of St. Benilde. Napanalunan niya ang Best Actor Award para sa Gawad Urian sa edad lamang na 12 sa pelikulang Magnifico. Dahil dito, ikinukonsidera siyang pinakabatang tumanggap ng ganitong award sa history ng Philippine cinema. Nakatanggap din siya ng iba't ibang parangal para sa pelikulang yon, kabilang ang PMPC Star Awards para sa Movie Actor of the Year at FAMAS Award para sa Best Child Actor, na nagbigay sa kanya ng prestihiyosong Grand Slam in Philippine Cinema. Bago pa rito, nanalo na rin siya ng Best Child Performer sa 2001 Metro Manila Film Festival para sa kanyang papel sa Bagong Buwan. Lumabas din si Manyo sa iba pang mga kilalang proyekto tulad ng Tanging Ina noong 2003 at Spirits noong 2004 at nakatanggap ng nominasyon para sa kanyang pagganap sa Mila noong 2001 at Foster Child noong 2007. Gayunpaman, ang personal na buhay ni Jiro ay nababalot ng mga kontrobersya, kabilang na ang pag-abuso sa pinagbabawal na at kasong frustrated homicide. Matapos ang kanyang unang tagumpay, hinarap ni Manyo ang mga hamon sa kanyang late teens, kabilang na ang pagkakakulong na may kinalaman sa na nagresulta sa kanyang pagkaka-rehabilitate noong 2011. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga kaibigan at pamilya, nahirapan siyang makabalik sa tamang landas. Noong 2015, nakita siyang paikot-ikot sa Ninoy Aquino International Airport para maghanap ng pagkain, makaraang mapabalitang nawawala siya sa kanilang bahay sa Cainta, Rizal. Ito ay matapos umanong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga kamag-anak. Bagamat dinala siya pauwi ng kanyang half-brother, tumanggi siyang tumanggap ng tulong mula sa mga kapwa-artista. Nagpatuloy ang pagbagsak ni Jiro Manyo pagkatapos ng insidenteng iyon. At noon ngang January 17, 2020 ay inaresto ito sa kasong frustrated homicide dahil sa umano'y pananaksak sa isang 25-year-old na lalaki na nakilalang si Sus Doctolero. Makalipas ang ilang taon ay muling nagpa-interview si Jiro Manyo kina Boy Abunda, Julius Babaw at iba pa. Na-feature pa nga ito sa isang music video ng isang sikat na banda. Lumabas din siya sa ilang skits at vlogs ng mga kilalang influencer at vloggers. Noong 2024, nag-trending ulit si Jiro nang ipagbili niya ang kanyang Gawad Urian Best Actor Trophy sa halagang humigit kumulang na 75,000 pesos sa Pinoy Pawn Star na pag-aari ni Boss Toyo. Ang kwento ni Jiro Manyo ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay sa maagang yugto ng buhay ay hindi garantiya ng pangmatagalang kaligayahan at kapanatagan. Mula sa kanyang istorya, matututunan natin ang kahalagahan ng suporta ng pamilya at mga kaibigan sa pagharap sa mga pagsubok. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa mental at pisikal na kalusugan, lalo na sa industriya ng showbiz na kung saan maraming tukso at presyon. Ang buhay ni Jiro ay nagsisilbing aral na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga parangal at kasikatan, kundi sa kakayahang manatiling matatag at maayos sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli, ang pagbabalik loob at muling pagbangon ay palaging posible basta may determinasyon at tamang suporta.